Good morning po sa lahat. Pwede po bang pakibati yung katabi ninyo? Gising ka na ba? Hindi, wag tanong, gising ka na ba? Pagtulog pa, pakiyugyug nga yung kanyang ulo. Oh, gising na, ano? Ayan, good morning po. Tara po dito sa harapan. Mainam po, nandito tayo sa harap. At mabigyan daan po yung mga darating. Ano po? Tayo pong lahat muna ay tumayo at samahan niyo po ako sa pagbasa po ng banal na salita ng ating Panginoon. Psalm 68 verses 32 to 35. Sing to God, you kingdoms of the earth. Sing praise to the Lord, to Him who rides the ancient skies above, who thunders with mighty voice. Proclaim the power of God, whose majesty is over Israel, whose power is in the skies. You, God, are awesome in your sanctuary. The God of Israel gives power and strength to His people. Praise be to God. Purihin ang Diyos sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Tayo po ay magpatuloy sa ating opening prayer. At pikit po natin ang ating mga mata at damhin ang presensya ng Panginoon. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkakataong makapagtipon bilang iyong bayan. Salamat sa iyong pag-ibig, biyaya at sa bagong buhay na meron kami kay Jesus. Inaanyayahan namin ang iyong presensya sa aming pagsamba ngayong araw na ito. Linisin mo ang aming mga puso at buksan ang aming isipan upang marinig at maunawaan namin ang iyong salita. Naway ang lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Pagpalain mo po ang mga bawat isa na narito at ang mangunguna sa aming gawain. Sa lahat ng ito, itinataas namin ang papuri at pasasalamat sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Tunay nga po na ang Diyos lang po ang dapat nating purihin at dakilain. Amen po ba? Kaya samahan niyo naman po ako magpuri sa amin. You are riding on our praise. Be
remains, one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your because on and on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. One thing remains, one thing remains. Your love never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your in death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that could separate my heart from your great love. In death, in life, I'm confident, covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate
fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. Lord, sa umaga po, Lord, nagpapasalamat po kami, Lord. Dahil hindi po kami karapat-dapat, Lord. Hindi po kami karapat-dapat, pero pinili niyo pa rin po kami mahalin, Lord. Pinili niyo pa rin po, patawarin po kami, Lord, sa lahat ng kasalanan. Mabigat man o hindi, nakikita o hindi. Pinili niyo pa rin po kami sa ipatawad, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord. Maraming salamat. Fill this place with your Holy Spirit, Lord. Fill this place, Lord. Lord, samahan mo po ang bawat akyat po. Samahan mo po sila. Maraming salamat po sa wisdom at guidance, Lord, na binibigay niyo po sa amin para magawa po namin mga tungkulin po namin, Lord. Lord, maraming salamat po dahil nagising po kami ngayon, Lord. Nagising po kami para magpuri sa iyo, Lord. Para magpuri sa iyo, Lord. This name, this name. Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, Lord. Lord, sinasadya man o hindi. Nasabi, nagagawa, na naiisip, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord. Lord, mahal na mahal ka po namin, Lord. Lord, maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Pwede po ba sabihin natin, Amen, Amen, Amen. 1, 2, 3. Amen! Amen! Ako, hindi po naririnig ng iba at nakatayo pa yung iba. Pwede po ba ano tayo ha? Sama-sama natin. Alam niyo pa ba isabihin ng Amen? Ano? We are agreeing that the Lord, in all His glory and power, siya ay makapangyarihan sa lahat. At dinedeclare mo yan sa iyong sarili at sa iyong buhay. At sa araw na ito, dinedeclare natin sa Panginoon. Amen? Pwede po natin sabihin, Amen, Amen, Amen. 1, 2, 3. Amen! 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 Hallelujah! Puri na napalakpakan po natin si Lord. Sa Kanya ang papuri, sa Kanya ang lahat ng pasasalamat, ang palakpak po natin, ulitin natin. Sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, paano pong palakpak ang ipagkakaloob natin sa Panginoon? Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Sampahin ang pangalan ng Diyos natin. Hallelujah! Ang ganda po ng kanta, no? Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Paano, mga kapatid, ang tanong ko sa inyo sa umagang ito, paano kung ang ating mga panahon, kung ang ating mga pinagdadaanan, kung tayo ay nasa gitna ng mabigat na sitwasyon, sasabihin pa ba natin at matapang nating sasabihin kay Lord, your love never fails, Lord. Hindi nagbabago at kailanman hindi ako pababayaan ng pag-ibig mo, Panginoon. Paano kung wala nang walang-wala at sagad na sagad ka na? Masasabi pa ba natin sa Panginoon yan? Alam niyo po, alam ko, mga nakaraang tanungan, maraming mga tao, nasasabi natin sa ating mga sarili, Lord, pinapakinggan mo ba yung aking mga panalangin? Hanggang kailan pa ba ako, Lord, hihingi ng tulong sa iyo? Hindi mo ba nakikita wala na akong mailuha sa aking mga bata? Lahat na ibigay ko na yata, Panginoon, sa sobrang kabigatan, sa sobrang kawalang hustisya. Lord, napaka-unfair na mga pangyayari sa buhay ko. Sino po dito nagtanong na ng mga bagay na yun? Ay, mga ngumiti sila yun. Ako po'y natanong ko na rin, mga kapatid, sa sarili ko iyan. Ano po? At meron pong isang propeta. Ano po? Ito po'y propeta pa, no?
na nagtanong po sa Panginoon. In a way, nag-complain siya sa Panginoon, Lord, bakit hinahayaan mo na ang mga masasama patuloy na namamayani sa sanlibutan ito? Patuloy, Lord, na ang mga mahihirap lalo pang naghihirap. Meron pong ganong propeta na nagtanong sa Panginoon. Alam niyo po kung sino? Sabihin niyo nga po, Habakuk. Si Propeta Habakuk po. Si Propeta Habakuk po ay nabuhay sa panahon po ni, good morning po, sister, ayan. Si Propeta Habakuk po, siya po ay nabuhay sa panahon ni Haring Jehoiakim. Ayan. Ang Israel, di ba, alam natin ang Israel. Ano po ang Israel? Siya ay bayan ko. Bayan ng Diyos. Amen? At ang bayan ng Diyos nahati po sa dalawa yan, Judah and Israel, Northern and Southern Kingdom. Ang Judah po, sa panahon ni Propeta Habakuk, alam niyo po kung ano ang meron sa kanila? Sila po ay in total rebellion sa Panginoon. Ibig sabihin, grabe, napakatindi ng pagsuway nila sa Panginoon. Sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba sa pag-aaral, yung po kanilang mga anak, yung kanilang mga anak, dinadala pa nila sa templo at inaalay nila sa kanilang Diyos-Diyosan, pinapatay nila. Ganun katindi. Hala, ganun po ang ginagawa nila. At hindi lamang iyon, kabi-kabila karahasan. At doon sa nangyayari na iyon, sa ginagawa ng bayan ng Diyos against the Lord, alam niyo po kung ano nagresulta? Ang resulta po noon, napakatinding kahirapan. Napakatinding karahasan, korupsyon, kawalan ng hustisya. Sila po ay hirap na hirap, lalo na, alam niyo po kung sino po'y lalong naghihirap sa panahon na ang lahat napakasama sa paligid. Alam niyo po kung sino ang lalong naghihirap ng panahong iyon? Yung mga nananatili sa Panginoon. Sila ang mas nakakaranas ng persecution at pagmamalupit ng mga taong nandun sana, namumuno sa kanila, subalit sila pa ang nagpapatuloy na nagbumabagsak, nilulugmok nila lalo ang mga natitirang mananampalataya ng Panginoon sa panahon ni Propeta Habakuk. Kaya niyo yun? Alam niyo po, si Propeta Habakuk, pumunta po siya, Nagtanong siya sa Panginoon, hindi siya nahiya kay Lord. Nagtanong siya, Lord, bakit hinahayaan mo na ang mga ganitong pangyayari nangyayari sa iyong bayan? Nagtanong siya, alam niyo po sagot ng Panginoon, ang sagot po niya, sila ay kukupkupin pa ng isang mas makapangyarihang bansa kaysa sa Assyria, yung Babylonia. At nagtanong na naman si Propeta Habakuk, Lord, grabe naman. Di mo ba nakikita? Walang-wala na, pagod, hirap na hirap ang iyong bayan. Grabe po yung, alam niyo yung sobrang iyak siguro ng heart ni Propeta Habakuk para sa bayan ng Diyos na, Lord, hindi mo ba tutulungan ang iyong bayan? Bibigyan mo pa ng mga bansang hindi kumikilala sa iyo na magpapahirap sa iyong bayan. Ngunit alam niyo po ba kung ano ang sagot ng Panginoon? Later. Ang sagot po ng Panginoon, bago iyan, babasahin po natin ang ating Bible verse para sa araw na ito. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Sabay-sabay po nating basahin itong ating salita ng Panginoon para sa atin sa umagang ito. 1, nakikita niyo po, Habakuk chapter 2 verse 1 to 3. Sige po, sabay-sabay nating basahin. Sinabi ni Habakuk, verse 2. Ayan po, 1, 2, 3. Ay hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit, amen. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, hiling po namin, O Diyos, ang malinaw na mensahe mo sa bawat isa sa amin. Kami ay naging bayan mo, Panginoon, mula nang ikaw ay aming tinanggap. Samahan mo po kami at ang iyong banal na Espiritu, Panginoon,
upang kami magkaroon ng panibagong lakas sa sigla sa mga susunod na araw ng aming pananampalataya. In the name of Jesus, we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Praise God. Matapos po na ipahayag ni Habakuk ang kanyang hinaing sa Panginoon, ang sabi po sa verse 2, nagsalita po ang Panginoon at siya'y binigyan ng vision, pangitain. May mensahe ang Panginoon para sa kanya, sa kanyang mga hinaing. At ano po, ito po yung ating topic for today. Ano po, itong vision, catching the vision. Sabihin nga po natin, catching the vision. Ano po? Catching the vision. Tayo po ay merong layunin na matanggap po natin ang mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay sa araw na ito. Natanggap ni Propeta Habakuk, hinintay niya ang mensahe ng Panginoon at ito po, hindi para sa sarili lamang niya, ano po, ito po ay para sa bayan ng Diyos na kanilang pangahawakan. Itong vision na ito, itong mensahe ng Panginoon na ito ay kanilang pangahawakan sa hinaharap, sa mga mangyayari sa hinaharap. Amen? Catching the vision. At bago po natin talakayan yung ating main point, ano nga po ba ang vision? Ayan, what is vision? Ang sabi po sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Yung daw pong tao na walang pangitain sa kanyang buhay, ang sabi po diyan ay perish. Siya ay, ano po yung perish sa Tagalog? Maglalaho, mapapahamak sa ibang salin, siya ay lalo pang sasama. Yung pong perish sa original na wika, hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano, masyadong mahirap. Pero ang pinaka sinasabi, yung perish ay tungkol po sa kawalan ng restraint. Wala pong sumasakop sa kanya. Walang government na sumasakop sa kanya. At siya ay, dahil walang nakakasakop sa kanya, lahat ay pwede niyang gawin. Siya ay bukas sa atake ng kaaway. Wala siyang covering. Kaya ang nangyayari, lahat ng gawin niya, kahit na ano, punta dito, punta doon, kahit na anong gawin niya, ang nasusunod ay ang kanyang sarili. Kaya siya maglalaho, ang sabi po doon. But he that keepeth the law, ngunit siya na pinangahawakan ang kautusan ng Panginoon, siya ay maligaya. Amen. Yan ang vision. Ang vision po, mga kapatid, dalawa po yan. May corporate vision at may personal vision. Meron pong mensahe ang Panginoon sa atin sa pangkalahatan at may mensahe ang Panginoon sa atin ng personal. Amen. Si Jesus po, nung siya'y nabubuhay, buhay pa siya, sinasabi na niya sa kanyang mga alagad, I will build my church. And dun sa church niya yon, no gates of heaven shall prevail. The gates of heaven shall not prevail. Sa church na kanyang ibibuild. At hanggang ngayon, merong churches na nabibuild. Nung siya'y namatay at siya'y nabuhay na mag-uli, ang sabi niya sa kanya mga alagad, go therefore and make disciples of all nations. Yun ang vision na ipinagkaloob niya sa kanyang mga alagad and even our churches. Yung Great Commission kung saan ang bawat mananampalataya, lalakad, matapang na ipapahayag ang salita ng Panginoon saan man pupunta sa lahat ng bansa, ipapahayag ang kaligtasang mula sa Panginoon. Next po, ang vision po, a life of vision inspires action. Ulitin ko po, parang hindi nagsisink in sa atin. A life of vision inspires action. Ang buhay na merong pangitain mula sa Diyos, nagbibigay iyan sa atin ng gasolina para gumawa. Amen? Para kumilos. Amen? Hindi tayo yung andito lang at hahayaan natin na uupo tayo sa isang tabi at hahayaan natin na ang buong maghapon ay matatapos ang buong maghapon na walang ginawa, doon sa vision, doon sa pangitain, doon sa layunin na mayroon sa ating mga buhay. It inspires action, nagbibigay ng purpose sa buhay. Sabihin nga po natin, purpose. Nagbibigay ito ng layunin sa buhay natin. It keeps us in faith. Yung pananampalataya natin, hindi basta-basta, nanlalamig. Hindi tayo lukewarm. Hindi natin hinahayaan na
Kapag wala ang pastor, o kapag wala si brother or si sister, kapag may nakita tayong hindi maganda sa church, walang aircon ang church, kapag nakita natin hindi naman maganda ang church dito, wala na rin tayo sa simbahan. Hindi po ganoon ang vision. Ang vision, katulad po ni Prophet Habakkuk, ano man ang mangyari, ano man ang nakikita mo, maganda o hindi, your life is visional. Ano po ibig sabihin? Wala sa akin ang mga bagay na yan. Hindi ko tinitingnan ang mga bagay na yan sapagkat ako'y may masidhi, marubdob na layunin sa aking puso at yan ay nagmumula sa pangitain ng Diyos sa aking buhay. Yung pananampalataya mo, nagpapatuloy dahil sa mensahe ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? At salamat sa Lord. Palakpakan niyo rin po ang mga sarili niyo sapagkat salamat sa Panginoon. Nandito po tayo lahat, di ba? Kung wala pong mensahe ang Lord sa buhay natin, kung wala tayong marubdob na pagnanasa na makanig ang presensya ng Panginoon, wala po tayo dito. Pero narito po tayo ngayon. Napakabuti ng Panginoon. Isang palakpak pa po kay Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Next po. Ayan, vision is the heart of doing the will of God. Nagagawa natin ang kalooban ng Panginoon kapag meron tayong tinitingnang layunin sa ating mga buhay na nanggaling sa Diyos. Tayo hindi basta-basta, alam niyo po yan, mawawalan ng loob. At tayo'y nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Kung walang malinaw na vision kung saan tayo patutungo, kung ang iyong layunin, mahirap pong asahan ang isang matagumpay na paglalakbay sa ating buhay. Amen. Mahihirapan tayo dito sa ating journey sa pananampalataya kung wala po tayong malinaw na layunin sa ating mga buhay. Vision is the heart of the will of God. Praise God. Sige po, next slide. Ayan. Sabi kanina, pag walang vision, the people perish. At kung wala po tayong vision, kung wala tayong pinanghahawakan, kasama tayo doon sa maglalaho na iyon. Hindi tayo makakatagal hanggang wakas. Amen? Hindi tayo makakatagal hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ngayon, heto po ang tanong. How Prophet Habakkuk received the vision? Paano niya na-receive? Paano niya natanggap ang pangitain ng Diyos sa kanyang buhay? Gusto niyo po bang matanggap ang vision ng Lord sa inyong buhay? Taas po ang kamay ng gusto. Amen. Gusto mong matanggap ang mensahe ng Panginoon sa iyong buhay? Yes. Purihin ang Panginoon sa isang kabataan. Naghahanap na ng vision ng Lord sa kanyang buhay. Ito po ang kanyang ginawa. How Habakkuk received the vision? Kauna-unahan po, he positioned himself to catch the vision. Nilagay niya yung kanyang sarili intentionally para po ma-receive ang vision ng Panginoon. Ang sabi po sa verse 2 kanina na binasa, chapter 2 na binasa natin kanina, sabi niya doon, aakyat ako sa tore sa aking bantayan at hihintayin ko kung ano ang sasabihin ng Panginoon at kung ano ang isasagot niya sa aking hinaing. Dalawang bagay po para makatch natin ang vision, para iposisyon natin ang ating mga sarili gaya po ni Propeta Habakkuk. Nandiyan ba? May slide ba? Sige nga po. So wag muna yan. May dalawang bagay na dapat po ay ginagawa natin. How we position ourselves para po ma-receive natin ang mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Una po, sabihin nyo nga po, intentional. Intentional. Dito po, intentional. Sana po mas malakas dito sa parte na to. Intentional. Amen. Doon sa mga sa huli po, ay kasama dito, pwede po ba sabihin natin, intentional? Oh, hallelujah. Intentional talaga. Intentional na si Matthew. Sa mga kapatid, dalawang mahalagang paano natin ipoposisyon ang ating mga sarili para marinig ang mensahe ng Panginoon. Ayan, nilagay na. Una po, we position ourselves intentionally para po para mailapit yung ating mga sarili sa Panginoon. Kailangan po,
Itong ating mga sarili, ituro po natin yung ating mga sarili. Itong ating mga sarili, kailangan po ilapit natin sa Panginoon. Amen? Ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon. Ano po, wag po natin masyadong, si Lord po, alam niyo, hindi siya kailanman lumayo sa atin eh. Sino po lumalayo? Eto, turo ulit natin sa sarili. Etong ating mga matitigas na mga kalooban, inilalayo natin ang ating sarili sa Panginoon. Kailangan po ilapit natin. Alam niyo po, pagkagabi po, tumata. Alam niyo, pagkagabi, ako po laging may tinatanong kay Brother Dax, lumalapit po ako sa kanya, kasi po lagi niya katabi unan eh. Meron kaming unan dito. May kami ganyan, may harang lagi sa kanya. Unan. Hindi po siya makakatulog kung walang unan. So ang ginagawa, tatanggal ko yung unan, lalapit ako sa kanya, at may ibubulong po ako sa kanya. May sinasabi po ako sa kanya. Alam niyo po kung ano? Tanungin niyo po sa akin Ito po, ang sinasabi ko po sa kanya, sabi ko sa kanya, Dad, ang gwapo mo. Ay, dito si Brother Dax. Lagi ko po sinasabi sa kanya, binubulong sa kanya, Dad, ang gwapo mo. Ayan. At talaga na. At meron pa po ako, hindi lang po may sinasabi sa akin, may tinatanong din ako sa kanya. Sabihin niyo po, tanong niyo po sa akin kung ano yung tinatanong ko kay Brother Dax. Sabihin niyo po, Gusto niyo malaman? Totoo. Ito po ang tanong ko sa kanya. Dad, love mo ba ako? Ay! Dad, love mo ba ako? Ay, tinatanong sa kanya. Binubulong ko sa kanya. At alam niyo po ba kung ano ang sagot? Gusto niyo pa malaman? Gusto niyo malaman? Tanong niyo po kung ano? Tanong niyo kay Brother Dax. Hindi po alam. Dad, pwede ba sabihin ko? Okay lang. Daw, sabihin ko. Lagi po niya sinasabi sa akin sa tanong ko na, Dad, love mo ba ako? Sinasabi niya sa akin, hindi. Love na love. Yeah! Yan ang asawa ko. Lagi po niya, ay naku, paulit-ulit yung ganung gabi-gabi yata. Ayun. So, ayun po ang aming mga tanungan. Alam niyo po mga kapatid, yung pong paglalagay ng ating mga sarili para maging malapit sa Panginoon, kailangan po inuusod natin ang sarili kay Lord. Inilalapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon para marinig natin ang mensahe niya. Alam niyo ba yung dinig sentro? Ilagay niyo man sa inyong mga tenga ang pinakamamahalin na hearing aid sa inyong mga tenga. Subalit kung ikaw magsasalita at ang kausap mo nandun sa bahay namin, sa tingin niyo po ba magkakarinigan kayo? Siyempre hindi po, di ba? Kailangan yung kausap mo, para marinig mo yung sasabihin niya, kailangan malapit na malapit kayong dalawa. Yung malapit na relasyon na iyon sa Panginoon, yun ang magbibigay sa inyo. Maririnig nyo ng mabuti ang mensahe ng Panginoon sa inyong mga buhay. Malapit. Sabihin nyo nga, malapit. Malapit na malapit. Malapit na malapit. Kailangan po iposisyon natin. Pangalawang ginawa, sabi niya, aakyat ako. Sabi niya, Lord, sabi ni Prophet Habakkuk, aakyat ako, Lord, sa bantayan, yung watchtower. Aakyat ako doon. Alam niyo po, yung metaphor po yun eh. Yung pag-akyat niya na yon sa tower, habang nakikita niya ang buong paligid niya na punong-puno ng kaharasan at paghihirap ng bayan ng Diyos, ang ginawa po niya, umakyat siya doon sa bantayan, doon sa watchtower, at yun po ay nagsisimbolize, it emphasizes na kailangan po natin na tayo sa kabila ng mga noise, sa lahat ng noise at distraction na mayroon sa paligid, kailangan po nating maglagay, maging intentional na lumapit sa Panginoon at Lord, magpo-focus ako sa iyo at titingin lamang ako sa iyo at maghihintay ako, Lord, kung ano ang sasabihin mo. Yun po ang paglalagay ng ating mga sarili. Pero alam niyo po, doon sa chapter 2 ng Habakkuk, 3 lang po yan. Ang mas binigyan natin ng lakas at oras minsan, ng atensyon, ay yung mga Diyos-Diyosan natin sa ating mga buhay. Ang sabi ni God, sabi ni Yahweh kay Prophet Habakkuk sa nation na magpapahirap sa bayan ng Huda, ang sabi po niya doon, ano ang Diyos-Diyosan para iyong pagkatiwalaan? Alam niyo po, yung mga TikTok na palati nating
pinapanood sa buong maghapon, hindi kailanman yun makakapagpagaling sa iyong sakit. No, pag nagkasakit ka na, tanungin mo si Reels, kasi Diyos-Diyosan mo eh. Pagalingan mo naman ako, Reels. Hindi po mangyayari iyon. Sapagkat iyon ay Diyos-Diyosan. Ang dapat na pinag-uukulan mo ng buong atensyon at panahon mo ay ang tunay na Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalingan, kapayapaan at kagalakan sa iyong puso kapag dumating na ang matitinding pagsubok ng buhay. Amen po ba? Sa tunay na Diyos tayo lalapit. Hallelujah. Pangalawa po, kanina, intentional nating ilalapit ang ating mga sarili gaya na Propeta Habakuk. Pangalawa, intentional po nating inilalagay ang ating mga sarili na bukas sa pandinig sa mensahe ng Panginoon. Ano po, kailangan bukas ang ating mga puso sa mensahe po ng ating Panginoon. Alam niyo po, kapag po ganyan, ano po, pagka pinuposisyon natin ang ating mga sarili sa dalawang bagay na ito, yung pong vision, ano po, yung vision, it comes po to those who intentionally seek God. Pag po intentional yon, hinahanap natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po kailanman, sabi dun sa last, hindi kailanman, hindi mangyayari na hindi magpapahayag ang Panginoon sa lahat ng humahanap sa Kanya. Tingnan niyo po yung mga Bible verse kanina. Patingin nga po. Ang sabi po doon sa Jeremiah 33:3, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Nakita niyo po ba ito? Pag ikaw ay merong malapit na komunikasyon sa Panginoon, ang sabi niya, ipapahayag ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo pa nararanasan, na hindi mo pa naiisip, mga bagay na gustong-gusto kong ibigay sa iyo at gawin mo at ma-receive mo at ikaw ay mag-benefit mula sa mga bagay na ito. Sabi niya, I will tell you, bibigay ng Panginoon iyon sa iyo. Subalit nangangailangan ng malapit na komunikasyon. Ang sabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Nakikita po natin yung ganoong kalapitan sa Panginoon. Kailangan po may malapit tayong relasyon sa Panginoon sapagkat kung ibigay ng Panginoon ang vision, apart from me, you can do nothing. Kung wala tayo sa Panginoon sa dumating, kapag dumating na ang mensahe niya sa iyong buhay at wala ka sa Panginoon, ano magagawa mo? You can do nothing apart from Jesus. Kaya po, alam niyo po yun, malapit na relasyon sa Panginoon na nagbabantay, naghihintay, katulad ni Prophet Habakuk, hindi po siya nagsasawa, hindi po siya kailanman nagkaroon ng, hindi siya nainip, hindi siya nainip sa pagbabantay, paghihintay sa mensahe ng Panginoon. At last po, Psalms 119:105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Ang sabi doon, sa paghihintay natin sa Panginoon, tingnan niyo po, kasama po yan yung salita ng Diyos. Sa atin pong paghihintay sa Panginoon, inilalagay natin ang ating mga sarili sa Kanya. Nandun tayo sa panahon ng pananalangin, sa panahon ng pagme-meditate ng salita ng Panginoon. Nandun tayo sa panahon na ang Diyos at ikaw ay malapit na nag-uusap. Ang sabi doon, kapag dumating ang vision, parang Psalms 119:105, yung mga bagay na hindi mo pa natatapakan, na hindi mo pa nakikita, medyo madilim doon sa parting iyon, pero sabi doon, ang salita ng Diyos kapag dumating sa iyo, para siyang ilaw na binibigyan liwanag yung iyong mga daraanan. Napakabuti ng Panginoon. Yun ang vision. To catch the vision, we must intentionally put ourselves closer to God. At pangalawa po, na tayo po ay bukas sa Kanyang mga pangungusap. Gamitin po natin yung mga Bible na matagal nang inaamag sa ating mga bahay. Sa tabi ng ating, sa corner ng ating mga bahay. Natuwa ako noong nakaraan. Tama po ba, Brother Ryan? Sila, Nanay Tessie, nakabukas ang Bible. Tama ba? Kay Brother Ryan ko ba nakita yon?
Sabi ko nga nung isang araw, tinitingnan ko yung Bible ko, no? Nakabukas daw ang Bible doon sa bahay. No? Anytime, pwede mong basahin. Anytime, nakabukas iyan para sa'yo. Sumisimbolo na anytime, punta ka lang dito, anak, basahin mo lang ako. Ito ang mensahe ko para sa'yo. Ganda rin po nun, ano? Lagay natin, bukas natin ang Bible na anyone sa bahay, sa members ng family, nakabukas ang Bible para sa atin. That is how Prophet Habakkuk received the vision. Pangalawa pong ginawa ni Prophet Habakkuk. Now, before that, to catch God's vision, we must position ourselves by allowing Scripture to guide us, to give us wisdom, and to speak to us. Ano po? Nagsasalita ang Diyos kasi minsan audible. Talaga pong meron pong mga kapatiran, mga mananampalataya na maririnig yon in audible voice ng Panginoon. Pero number one na magsasalita ang Panginoon sa kanyang mga salita. At kapag nagmensahe ang Panginoon, tingnan po natin, kailanman hindi iyan sasalungat sa salita ng Diyos na naisulat sa Biblia. Kapag po hindi tama yung vision na na-receive natin, sumasalungat sa salita ng Diyos, hindi po galing sa Diyos. So napakadali, malalaman natin saan ba nanggagaling itong mga bagay na ito. Malalaman natin yan, titindig iyan sa salita ng ating Panginoon. That is the vision. You will know it. Na yon ay vision, pangitain, mensahe sa Panginoon kapag kailanman hindi ito sumasalungat sa kanyang mga salita. Amen. Pangalawa. How Prophet Habakkuk received the vision, he patiently waited for God's voice. He patiently waited for God's voice. Kanina po, ipinosisyon niya yung sarili niya para marinig ang salita ng Panginoon. Ito naman po pangalawa, naghintay po siya. Hindi po siya nawalan ng loob. Ang sabi doon, aakyat ako sa tore sa aking bantayan at hihintayin ko kung ano ang sasabihin sa akin ng Panginoon. Hihintayin po niya. Yung pong paghihintay, mga kapatid, hindi po kapag ikaw ay naghihintay sa Panginoon, nanalangin ka sa Panginoon, at kapag wala kang naririnig na mensahe ng Panginoon, kapag napakatagal ng kanyang kasagutan sa iyong mga ipinapanalangin, unti-unti tayong nangihina at mawawala na po tayo sa pananampalataya. Hindi po ganoon ang paghihintay na sinasabi po ni Prophet Habakkuk. Meron po ba ditong next po? Ang sabi doon, aakyat ako sa bantayan. Itong ramparts o yung bantayan, nakita niyo po ba yun? Ayan, nakakita ko, ito yun, ramparts. Itong mga ganito. Ayan. Sabi doon, si Prophet Habakkuk, sabi niya, aakyat ako sa bantayan at hihintayin ko ang sasabihin ng Panginoon. Yung po ay metaphor na ibig sabihin, figure of speech, na inilagay ni Prophet Habakkuk ang kanyang sarili sa bantayan, sa taas po noon. Alam niyo po, ang nandoon sa mga ramparts na iyon o bantayan, ang tawag po doon ay watchman. At yung watchman na iyon, na inilalagay ni Prophet Habakkuk bilang kanyang sarili, ang ginagawa po ng isang watchman, alam niyo po kung ano? Una po, siya po ay matyagang naghihintay. Kung meron pong dumating, ito po yung kaharian, malaki po yan, ito kaharian. Tapos yan ay napapaligiran ng mga pader at mga tore. At habang siya ay nandoon, yung watchman na iyon, tinitingnan niya baka may dumarating na kalaban. Approaching yung kingdom na mayroon sila. Pangalawa po, tinitingnan niya kung baka may mensahero na mula sa kabilang kaharian para sa aming mga buhay. Baka merong magandang balita. Siya po ay naghihintay ng masidhi, marubdob, nagtsatsaga doon sa kanyang pwesto. Ganun po ang ginagawa, ang sinasabi dito ni Propeta Habakkuk na para po natin matanggap ang layunin ng Diyos na magbibigay sa atin ng katatagan sa gitna ng pagsubok. Sabi niya, be a watchman. Maging watchman tayo katulad niya. Na alam niyo po, ang pagiging watchman, ito po ay una, nilalagay mo ang iyong sarili bilang
Alam niyo po yon, expectant ka. Sabihin niyo nga po, expectant. Yung expectant, yun po ay may pag-asa at may pananampalataya na mangyayari ang iyong inaasahan. Expectant ka. Yung pong watchman, siya ay expectant na meron pong darating na tulong, ano po, katulad ni Habakuk, na merong tulong, may kasagutan na ibibigay ang Panginoon para sa kanya. Hindi ka naghihintay na pagka nainip ka na, lakad-lakad, 2 months, 3 months, after 1 week, after 2 weeks, wala na sa church. Hindi po. Yung pong pagbabantay, yung paghihintay, aakyat, lahat po yan ay hindi passive words, kundi yan ay mga active words na nangangailangan po ng matinding pagbabantay. Na anytime na dumating yung mensahe na iyon, ikaw ay, ikaw ay ready for action. You are ready for action. Na pag binigay ng Panginoon yon, Lord, eto na ang mensahe ko sa iyo, anak. Ito ang mensahe ko sa iyo para sa season na ito. Ito ang aking katugunan para sa iyong dalangin. Na kapag binigay ng Panginoon iyon, dahil naghintay ka, you will benefit and reap kung ano man ang sinasabi ng Panginoon. Pero pag ang problema po sa atin, mga kapatid, kung kailan magbibigay na si Lord ng kanyang mensahe sa buhay mo, ay wala ka na. Umalis ka na. Hindi ka naghintay. Ganun po ang nais ni Prophet Habakuk para sa atin. Na katulad ng watchman, tayo po ay matyagang mapaghintay. Habakuk knew that he must wait. That is why he stood watch like a guard, like a watchman. Nakaset ang puso at isipan niya to stand watch. To stand watch and wait and always alert doon sa mensahe ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo po, siyempre siya ay propeta ng Diyos, di ba? Propeta siya ng Panginoon eh. Tayo lahat ay believers ng Panginoon. At kapag dumating ang mensahe na iyon, itong vision na iyon, kailangan niyang sabihin sa taong bayan. At tayo din, kapag tayo may mensahe mula sa Panginoon, hindi po para lang sa atin yan. Minsan, personally, minsan corporately, pag dumating ang mensaheng iyon, Panginoon, tayo'y maging kagamit-gamit at tayo'y maging instrument din ng pag-asa at pananampalataya para sa iba. Ganun po ang pagiging propeta ng Diyos, pagiging lingkod ng Diyos, pagiging watchman. Sino po dito gusto maging watchman? Taas ang kamay. Walang gustong magbantay, maghintay sa Panginoon. Hallelujah. Amen. 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 Alam niyo po, ang paghihintay sa Panginoon, sabi po sa Isaiah, Isaiah chapter 43. Tama po ba yun? 40:31. Ang sabi doon is, blessed are those who wait patiently to the Lord. Ang sabi doon, sila ay tatakbo, ngunit hindi sila madadapa. Sila ay lalakad, ngunit hindi po mababalian ang kanilang mga buto. Bagkus sila ay bibigyan ng lakas ng Panginoon para tumakbo ng tumakbo, para mas mapagtagumpayan nila yung pong mga pagsubok sa buhay gaya po ng paglipad ng agila. Above the storm. Yung pong pagpunta po doon sa watchtower, alam niyo po, di ba, paglalagay iyan ng intentional na focus sa Panginoon. Pangalawa po, yun ay, alam niyo po, parang it emphasizes na tayo bilang mga Kristiyano, si Habakuk bilang propeta ng Diyos, nilalagay po natin ang ating mga sarili na sa kabila ng marami tayong pinagdadaanan, marami tayong mga panalangin sa Panginoon na hindi pa nasasagot, sa kabila ng marami pong kabigatan sa buhay, inilalagay po natin ang ating mga sarili doon sa watchtower kung saan meron po tayong mas malaking perspektibo or divine perspective na nandun ka at nakikita mo at nakapokus ka kay Lord na parang sinasabi mo na, Lord, ang plano mo ay mas maganda. Ikaw ay may control sa lahat ng nangyayari sa buhay na ito. You have a divine perspective at ikaw ay umaangat. Iniaangat mo ang sarili mo doon sa lahat ng kabigatan na nangyayari at nakikita mo sa paligid mo. Ilagay po natin ang ating mga sarili doon sa mas mataas sapagkat doon natin makikita, doon natin marireceive
ang kalakasang nagmumula sa Panginoon. Amen? Wag po tayong, eto na nga lahat nagpakasama-sama na nga lahat Lahat na, napakabigat ng kalooban, lahat na, tumatalikod sa Panginoon, pero gusto mo, nandun ka pa rin sa baba. Hindi po ang ganun ng mga Kristiyano. Ilalagay natin ang ating mga sarili doon sa ibabaw na yon, katulad ng agila, we rise above the storms. Sapagkat ikaw, ako, lahat po tayo binigyan ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, hindi po kailanman magiging talunan, mga kapatid. Amen? Amen? Palakpakan po natin sa Lord. Hindi po kailanman magiging talunan ang lahat ng may matibay na pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, next. Waiting, ang paghihintay po, it is not a wasted time. Waiting is preparation time. Ang paghihintay sa Panginoon, alam niyo po, minsan, doon nabubuo. Akala natin, naghihintay tayo, ang tagal-tagal naman, Lord. Pero alam niyo po, doon sa paghihintay na yon, doon na-form ang vision na ibibigay ng Panginoon sa'yo. Sometimes the vision delays because God is shaping the vessel who will carry it. Handa ka ba? Kaya mo na ba? Anak, bibigay ko na sa'yo, pero sa process ng paghihintay, magtiyaga ka lang, anak. Kasi inaayos niya ang ating mga kalooban, inaayos niya ang ating mga buhay para sa sandali na siya ay tumugon sa iyong mga panalangin, sa iyong mga paghihirap, andyan siya, ready ka. You will not, alam mo ba yun? You are ready to carry the vision of God. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Next po, meron pa ba? Ayan, number 3. Tagal na ba? Naman tubig dito. Naglit lang. Hallelujah. Pwede mo ba sabihin natin, Amen, Amen, Amen. 1, 2, 3. Amen, Amen, Amen. Mahina. Ulit po, Brother Jojit, pwede po bang tumayo si Brother Jojit? Pakita lang po niya, ano po yung Amen, Amen, Amen. Sige po, 1, 2, 3, Brother Jojit. Amen, Amen. Hallelujah! Sige po, 1, 2, 3. Amen! 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 Purihin ang Panginoon. Ganoon, nawalan pa ng boses niya, pero napakalakas ang boses ngayon, Amen, wait lang po. Kaya nga mag-share dito. Amen. Huwag po nating iiwan ang ating mga pwesto kapag wala pa ang mandato ng Panginoon. Amen. Do not abandon your duty. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Sabihin niyo sa kanila, do not abandon. Ayan. Hindi po sasabihin niyo, abandon ship. Do not abandon your faith, mga kapatid. Sapagat ang pananampalataya natin, alam niyo po, magbubunga ng malaking reward. Hindi man sa buhay na ito, Hindi man sa buhay na to, kundi sa pangwalang hanggan. Amen. Sabi ko nga po, lagi ko sinasabi to sa San Rafael, at saka nung nakaraan, punta ako kay Ate Lucy, wala siya. Sabi ko sa kanya, Ate Lucy, kung tayo pa ang pinakamahirap na Kristiyano sa buhay na ito, naman? Lahat na sila yumaman, Pero, pagdating natin sa langit, mas mayaman tayo sa kanila. Amen? Mas mayaman tayo sa kanila. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Last na po. Pangatlo po, how Prophet Habakkuk received the vision. He recorded the vision and keep it faithfully. He recorded the vision and keep it faithfully. Kanina, he positioned himself to catch the vision. Pangalawa, ano pong ginawa niya? Ano yung pangalawa natin? Sino nakakaalam? He patiently waited to hear the voice of God. At pangatlo po, he recorded the vision and keep it faithfully. Dumating na. Sa lahat ng tanong ni Prophet Habakkuk, nagmensahe na ang Panginoon sa kanya, sa kanyang paghihintay doon sa tore. Ibinigay na ng Panginoon ang kanyang mensahe. Ano po ang sabi ng Panginoon? Hindi. Ito yung ginawa niya. Sige po, next. Medyo maliit-liit lang. Ito po ang tugon ni Yahweh, sabi po sa verse 2. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipinahayag ko sa iyo, upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito'y maganap,
Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Yung vision po ng Panginoon may kinalaman po sa ating hinaharap. Amen? May kinalaman ito sa hinaharap. At sinasabi po ng Diyos na, Habakuk, isulat mo ito. Why we should write kung ano man ang mensahe ng Panginoon sa atin. Bakit natin kailangan, may practice po tayo na tayo po ay nagsusulat, nagte-take notes, nagde-devotion. Sapagkat ito po yung magre-remind sa atin, ano ba yung mapa na susundan natin? Saan ba ako patutungo bawat araw sa ating buhay? Meron pong tagapagpaalala, meron po tayong binabasa, meron tayong inaalala. It is reminding us every day na ito ang aking vision, ito ang aking gagawin para sa araw na ito. Alam niyo po, para sa isang taong may vision, meron pong mensahe na nananatili sa kanyang puso para sa Panginoon. Alam niyo po, yung mga taong iyon, napakabilis ng panahon. Sunday ngayon, sa susunod, pagpikit ng mata mo, Sunday na naman. Ano po, hindi mo namamalayan ng oras, ikaw ay nagpupuno ng investment sa kaharian ng Panginoon, hindi mo namamalayan ng oras, lumilipas ang mga panahon, ikaw ay malakas na malakas, ikaw ay may vision, ikaw ay punong-puno ng kapayapaan at kagalakan sa bawat araw. Bakit? Sapagkat nagsulat ka, sinulat mo, nilagay mo, itinatak mo sa iyong puso't isipan yung mensahe ng Panginoon para sa iyo. Amen. Ano po, hindi ka basta-basta, alam mo yun, magda-doubt, mag-aalinlangan sa Panginoon. Alam niyo po, nung na-receive ni Prophet Habakuk, itong vision mula sa Panginoon, ang sinabi sa kanya ng Panginoon, ito po, sa kanyang mga katanungan kanina, yung ating pinag-aralan, na bakit Lord, pinapayagan mo ang injustices? Bakit ganito Lord, napakahirap? Alam niyo po ang sagot ng Panginoon sa kanya, Babylonia pa ang sasakop sa kanila. Lord, bakit ganun? Mas masama pa ang sasakop sa amin. Mas mahihirapan pa ba kami, Lord? Sabi niya, kami yung nananatiling tapat, mas mahihirapan pa ba kami, Panginoon? Pero alam niyo po, napakaganda ng mga tugon ng Panginoon sa kanya. Gusto ko pong basahin, Ito po ang tugon ng Panginoon, yung vision na ibinigay ng Panginoon para sa kanya at sa buong Juda. Napakaganda po ng sinabi niya. Ilang verses. Actually, summary na po ito. Ang sabi po ng Panginoon kay Prophet Habakuk, darating ang araw na hahamakin ng mga nasakop ang mga sumakop sa kanila. Mababaliktad ang sitwasyon, ang sabi ng Panginoon. Yung mga nasakop, sila na ang sasakop sa kanila. Sabi niya, sa nation na sasakop at magpapahirap sa kanyang bayan, sabi ng Panginoon sa kanya, darating ang panahon, ikaw naman ang mangungutang sa pinagkautangan mo. At sisingilin ka sa mas malaking interes. Grabe po ang Panginoon. Nababaliktad niya ang sitwasyon na ang pambayan niya pinahihirapan at siya ang nangungutang, darating ang panahon sa pagliligtas ng Panginoon, ikaw na ang magpapautang sa kanila. Purihin ng Panginoon, amen? Ganun katindi. Ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon, sila naman ang sisindakin, sila naman ang pagnanakawan, sila naman ang uusigin, sila naman ang magdaranas ng kahirapan, sila naman ang papatayin. Sabi ng Panginoon, sila naman ang malalagay sa kahihiyan at uusigin. Alam niyo po, napakatindi ng Panginoon. Kaya po hindi po bingi ang Panginoon sa lahat ng ating mga hinaing. God is never silent, mga kapatid. Hindi siya bingi, hindi siya kailanman, hindi niya nakikita anuman mga iniiyak natin sa gabi, punong-puno na. Alam mo yon, basang-basa na yung unan mo sa gabi na hindi pa ba nakikita ng Lord John? Hindi po. Lahat ng iyon narinig, nakita ng Panginoon. At po, alam nyo, meron siyang ginagawa na hindi natin nakikita ng ating mga mata. Merong battle doon sa himpapawid na yung commander niya, all of his commander, his angel armies, nakikipaglaban po para sa lahat ng natitirang mananampalataya ng ating Panginoon. Gumagawa
nagtsatsaga, patuloy na naglilingkod, patuloy pa rin na nagsiserve sa kabila ng kahirapan at sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng ikaw ay dumaranas sa matinding pagsubok, may ginagawa ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. So, kailangan po natin, why we should write the vision. He recorded it and keep it faithfully. Kailangan po natin, panghawakan iyan. Ano man ang mangyari, isulat natin iyan, i-share natin ang vision. Meron ba dito? Next slide. Malapit na po tayo matapos. We remain faithful until the appointed time. Kasi po, darating, ang sabi ng Panginoon, nagtatagal man, nade-delay man ang aking kasagutan, hindi pa man nangyayari itong vision na yon, ang sabi ng Panginoon, it will come at an appointed time. Yung pong timing ng Panginoon, hindi po katulad ng timing natin. Meron siyang sariling timing. Yung timing natin, minsan sasabihin natin sa Panginoon, Lord, pwede ba now na? Ngayon na, Lord. Hirap na kami. Pwede ba now na, Lord? Sabalit, hindi po ganoon ng Panginoon. Meron siyang perfectong timing at perfectong kalooban at hindi kailanman iyon madedelay. Meron ako narinig na isang preacher, and sabi niya, God is late but never late. God is late but never late. Meron kasi siyang appointed time sa hinaharap, kaya nga malilate eh. May appointed time siya sa hinaharap ng ating mga buhay, pero it will never be late na sa sandaling tugunin niya ang ating mga panalangin. Saktong-sakto, perpektong-perpekto, ayon sa kalooban niya ang pagdating nito at pagsagot niyon sa ating mga panalangin at hinaing sa Kanya. Ganoong katindi na walang iba na po kahit na anong gawin ng ibang mga tao, sapagkat dumating iyan sa Panginoon, tinugon iyan ng Panginoon, mangyayari even though it delays. Amen? Kaya po sabihin mo sa katabi mo mga kapatid, sabihin mo kausapin mo, sabihin mo sa kanya, maghintay ka. Ayan, tapikin mo yung balikat. Sabihin mo sa kanya, maghintay ka. Ayan, wag kang mainip. Amen, wag kang mainip. Wag kang mainip. Sa mga susunod na panahon po, dito na po ako magtatapos. Sa susunod na mga araw, magpiprint po tayo ng ating vision and mission ng church. Ang tinanggap po natin sa church na vision, in summary, itong vision and mission po natin sa ating church ay, hanapin ko. Ito po. Sa pamamagitan, through the Holy Spirit's empowerment, we exist to boldly proclaim the gospel of Christ. To reach the lost, disciple families, and plant churches carrying the love and truth of Christ as we cross over borders. To cross over borders, anumang kailangang pagtawid o tawirin ng buhay natin just to make Jesus known. Yun po ang ating vision para sa church. And that is a corporate vision. And God wants you to be part of that corporate vision. At hindi lamang yon, God wants you to ask Him. Pwede po tayo magtanong sa Panginoon, Lord, what is your purpose in me? I want to receive your vision in my life, Panginoon. Para hindi na ako yung parang lukewarm na Kristiyano. Para hindi ako yung Kristiyano na laging attend, bukas hindi, mamaya hindi. Lord, ayoko na ng ganon. What is your vision for me? Ano ang gusto mong mangyari sa buhay ko, Panginoon? What can I do for you, Lord? Sana may magsabi nun. Sana may magsabi nun sa Panginoon na, Lord, ano magagawa ko para sa iyo? Ano ang mensahe mo para sa akin? How can I be a part of this church na inilagay mo sa akin ngayon? Tayo po ay tumayo, mga kapatid. Sige po. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Ang sabi po meron po akong nabasa, a person without a vision is worse than a person without a sight. Mas masahol pa siya sa isang bulag, ang isang tao na walang vision sa kanyang buhay. Para siyang alikabok na pag yung hangin, kahit saan siya dali ng hangin, doon siya mapupunta.
Para siyang alon na kahit saan siya dalhin, doon siya pupunta. Ang ating Panginoon patuloy na nagbibigay ng vision sa bawat nagnanais na marinig ang kanyang plano sa kanyang buhay. Gustong-gusto po ng Panginoon iyon na marinig sa ating mga labi. That we ask Him, lalapit tayo sa Kanya, maghihintay tayo sa Kanya, ano man ang mga nangyayari. Gusto po iyon ng Panginoon. Hallelujah. Handa ba tayo? Ano po, hindi po yung tanong maririnig ba ni Lord? Hindi po yan, hindi po valid na question yon. Ang valid na question, ang dapat na tinatanong is, handa ba tayo na ilagay ang ating mga sarili, iposisyon ang ating mga sarili para marinig ng malinaw ang mensahe, ang tinig ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Praise God. Hilingan po natin ang music team na kantahin po natin to, mga kapatid. Itong pagtawid. Vision ito galing sa Panginoon. Hallelujah. Isang hanay, Hallelujah. isang layunin na ang naisin mo siyang maganap sa akin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo. Ngunit ngayon ay susunod. Ngayon ay tutugon. Sama-sama, sama-sama sa pagtawid. Saan man dako mo, dahil di kailangan mangamba. Pagkat ikaw, O Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandat ng baon ko, di mapapano. Pagkat sigurado, ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod. Ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid. Saan man dako mo dalhin, di kailangan mangamba. Pagkat ikaw, O
kapatid, maaaring nagtatagal ang katugunan ng Diyos sa ating mga buhay. Pero ang sabi niya, it will come at an appointed time. It will come at an appointed time. Darating ang pagliligtas ng Panginoon. Maybe sa iba sa atin, hindi na tayo naniniwala sa vision. Hindi na tayo naniniwala sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan parang hindi na natin kaya bang panghawakan ang pangako ng Diyos kapag nakakaranas tayo ng hindi maganda sa ating buhay. Pero mga kapatid, tapat ang Diyos. He is so faithful. Parati at parati naiisipin ng Panginoon ang kalalagayan natin, bawat isa sa atin. He has given His Son for us because He loved us so much. At nais po ng Panginoon ng isang malapit na relasyon sa Kanya. Nais ng Panginoon sa atin sa mga sandaling ito at we renew our commitment sa Panginoon. We renew our commitment sa Panginoon. Hallelujah. I-renew natin, panghawakan nating mabuti. Hayaan natin na tumubo. Hilingin natin sa Panginoon that Lord, revive my heart. Revive my soul, Panginoon. Upang patuloy ako na manghawak, Panginoon, sa iyong katugunan, sa iyong mensahe, sa iyong mandato sa aking buhay. Oh, hallelujah, Jesus. Nalalaman mo po, Panginoon, ang bawat hinaing, bawat sakripisyo, bawat pagtitis, bawat dalangin, Panginoon, ng bawat isang mga kapatid ako na narito, Diyos. Nakikinaman namin, Panginoon, na parang unfair ang lahat ng pangyayari, Panginoon. But we believe in you. We have a God, Panginoon, na lagi nakikinig at lagi, Panginoon, na darating ang pagkikita sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkagawa Diyos na lagi namin matatakbuhan. And you will not forsake your children, O God, na nang sinasabi mo para sa bawat isa. You will not forsake the children who always believe, laging nandiyan, nananatili, nagbabantay, naghihintay sa iyong pagliligtas. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Lord. I'm praying, oh God, that each and every one, Panginoon, bata, matanda, bata, kababaihan, kalalakihan, Lord, each and every one of us, Lord, huwag mo pong hahayaan, Panginoon, na iyon po, Panginoon, na hindi mo mahahawakan, hindi mo yayakapin, Panginoon, na hindi mo sila bibigyan ng panibago, Panginoon, ng mandato sa kanilang buhay, na magiging dahilan, Panginoon, para laging masidhi ang pananampalataya at hindi kailanman aalis, Panginoon, sa pananampalataya iyan. Pangahawakan anuman ang mangyari, anuman ang magdanasin sa hinaharap, Panginoon, pangahawakan ang mga pangako mo sa iyong buhay. Give us the courage, Lord. Let your Holy Spirit give us the courage, Lord, and empowerment sa iyong mga anak, Panginoon, to your children, O God, na magpapatuloy na maghihintay until your second coming, O God. Thank you, Jesus. Mayaman kami, Lord. Hallelujah. Mayaman ng iyong mga anak, Panginoon. They are so rich, O God, sapagkat ikaw, Panginoon, ay punong-puno ng kahabagan, grasya at pagmamahal sa kanila. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. For the last time po, hindi makikinig sa sinasabi ng mundo. Hallelujah. Hindi makikinig. Oh God, hindi namin pakikinggan, Panginoon, ang bulong ng kaaway. Hindi namin papakinggan, Panginoon, ang sinasabi sa amin, oh God. Hallelujah. Tutuon kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Let your voice, oh God, siya lamang, Panginoon, ang manaig sa aming mga puso at isipan, sa aming mga kaluluwa. Purihin ka, oh Panginoon. Hallelujah. Hindi makikinig. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo. Hallelujah. Oh, Jesus.
palakpakan mo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang kasama namin, Panginoon. Ikaw ang kasama namin at magpapatuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang karangalan at kaluwalhatian. Lord, be glorified to your children that nananatiling faithful, Panginoon. In the name of Jesus, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. 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 Amen po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba ay pinagpala po ng Panginoon? Amen po. Sabihin po natin kay Lord, thank you Lord for your word. I am blessed. Amen. Hallelujah Lord. At ngayon pong oras na mga ito ay tayo po'y datako po sa pangalawang bahagi po ng ating gawain. Ito po yung pagbibigay, pagkakaloob o ang ating tithes and offering. Ano po? Ano po ang naisip natin kapag tayo po ay dumarating yung time na ganito? Ano po yung mga naisip natin? Ano po? Minsan naisip po marahil natin yung utos ng Diyos na dapat ito ay gawin natin. Na ang lahat ng meron tayo ay nagmula sa Kanya. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Ito po yung mga unang naiisip po natin. Amen po. At marami pa pong ganito. Ang sabi po sa talata sa Biblia, sa Malakay 3, sa Tagalog po, ito po ang sinasabi. Dalhin ninyo ang buong ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At ako'y inyong subukin ngayon dito, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo, kundi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Amen po. Mga kapatid, ang pagbibigay po ng tithes and offering, ang ating mga kaloob, ay hindi lamang po obligasyon, kundi isang paraan po ng pagsamba at pagtitiwala natin sa Diyos. Kapag po tayo ay nagbibigay, pinapakita po natin na ang Diyos ang tunay na pinanggagalingan ng lahat ng ating pagpapala. Amen po? Hindi po sinusukat ng Diyos ang laki ng halaga na binibigay natin, kundi ang sinseridad po ng ating mga puso. Tandaan po natin, ang pagbibigay po ay tanda ng pagsunod sa Diyos. Kapag tayo ay nagbibigay ng ikapo, ipinapakita natin na ang ating pagsunod sa utos ng Panginoon. Pinapakita po natin. Ang pagbibigay ay nagpapakita ng pagtitiwala. Pinapakita natin na nagtitiwala tayo na ang Diyos ang magpo-provide sa ating mga pangailangan. At pagbibigay na nagbubukas ng pagpapala, ito po ay ayon sa pangako ng Diyos na nakasulat po sa Malakay 3:10 na bubuksan niya ang bintana ng langit at ibubuhos niya ang kanyang pagpapala sa ating lahat. Amen po. Kaya handa na po ba ang lahat na magbigay, magkaloob sa Panginoon? Dapat siyasatin po natin ang ating sarili po na magbibigay po tayo na may kagalakan sa ating mga puso. Amen po. Kaya bago po ang lahat, inahayaan ko po na ang lahat po ay tumayo. Tayo po ay yumuko at ating pong ipanalangin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Minsan pa, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat po na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa Diyos sa iyong pag-iingat, gabay, proteksyon, maging sa mga kalakasan ng aming mga pisikal na katawan, sa aming mga paghihirap, Panginoon, na patuloy mong kaming tinutulungan. Salamat, Panginoon, sa mga kasakitan, karamdaman, na patuloy mong pinapagaling, Panginoon, sa araw-araw. Hallelujah, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, amin pong pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang aming mga ikapo, aming mga kaloob, Panginoon. Nawa itong mga kaloob na ito, Panginoon, ay maggamit sa kaharian mo. Hallelujah, Lord God. At tunay nga po, Panginoon, na
sa mga hindi po makapagbigay, Panginoon. Bigyan mo sila ng mga trabaho, Panginoon, na maganda, Panginoon, na magiging sa susunod, Panginoon, na mapagbigay sila, Panginoon. At pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho, patuloy na pag-iingat, paggabay, Panginoon, patuloy na blessing, Panginoon, kasama ang kanilang mga pamilya. Hallelujah, Lord God. At Lord, sa iyo namin binabalik, Panginoon, ang lahat ng mga kaloob na ito dahil ito ay nararapat para sa iyo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa amin. At nawa ito ay maging mabango sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan. Maraming salamat po at ito po ay binabalik namin sa iyo na may pagkumbaba, na may pasasalamat at may pagtakila. Sa nag-iisang pangalan ng Panginoon, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah, God. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and their children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing.
God be all the glory po. Amen po. Purihin ang Diyos sa napakaganda mensahe po ngayong araw na ito. Minsan nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, yun po, no? Napakabuti po ng ating Panginoon. At announcement po, no? Para mas lalo pa po tayo mapalapit, no? Kay Lord, no? Patuloy po natin subaybayan ang ating daily devotion. Ang ating crossover moments, Monday to Saturday, 7 o'clock p.m. po. Huwag po natin ito kalilimutan, no? Araw-araw po. At tuwing Wednesday po ang ating prayer night, 7:30 p.m. At maging ang ating outreach po, after po ng church, 2 o'clock, minsan 3 o'clock sa San Rafael at sa Paumbong, maging sa North Caloocan po. Ano pa po ba? So yun po, purihin ang Diyos. Salamat po. Amen. At bago po tayo magtapos ay may conclusion po na verses na nais pong ipabasa sa ating Sister Salen. Yung tugon po, yung paano yung naging reaction po ni Habakuk sa vision po na pinakita sa kanya ni Lord. So, Habakuk chapter 3 verse 16, sabi po dito, narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot, nang hinang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. 17. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang aanihin sa mga bukirin, kahit na mamatay ang lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. So, ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas, tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. So, napakaganda po, lalo po yung 18, di po pa sinabi doon na magagalak po. Magagalak. Alam niyo, naalala ko po nung nag-45 years old po ako. Ako, 45 years old. Yun po yung time na kailangan ko na pong magsalamin. Lalo na po sa work kasi alam nyo, minsan sa work, sa reporting, isang point lang po na mali o isang number, ang laki po ng diferensya. At pag tinanong ka ng boss mo, hindi mo mapaliwanag, mabigat. Pero yun po, syempre vision, napakaganda po na malinaw, pero spiritually po sa atin, bilang mga mananampalataya, kasi sa physically po, di po ba pag tumatanda ka, lumalabo mata, pero ini-expect po sa mga mananampalataya habang tumatanda sa pananampalataya o wag tumatanda, lumalalim sa pananampalataya. Siyempre mainam po yung pananaw po natin, yung vision po natin ay maging malinaw din po, Lord. Yun po yung isang ini-expect sa atin. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi hindi po nakadepende sa edad. Yung vision po, ang paggamit niya po sa ating mga mananampalataya at yun nga po, yung mga senior po ni Sister Salen ay napakaganda pong paraan para maging malinaw. Kasi ako nga po, nung lumabo talaga yung mata ko, mayroon po yung step din doon na makitid, napakahirap po, na napakadelikado. Pero sa ating pananampalataya, kapag malinaw po nating nare-receive, nauunawaan yung vision, napakaganda po dahil mas magiging tiyak yung paghakbang po natin. Parang yung lamp na Word of God, di po ba, magiging malinaw po. At mas malayo po yung mararating nung ilaw na yon. So, bilang pagtatapos tayo po ay manalangin. Inanyayahan ko pong tumayo ang bawat isa. Hallelujah. Lord, muli, salamat sa mensahe mo, Panginoon, na mula nun pa, ang lagi pong tapat, Panginoon, lagi ka pong may bagong tinuturo sa amin, Panginoon. Hindi po lagi kawalan ang pakinig ng iyong salita dahil ito po ay laging nagagabay sa amin, nagtuturo, nagre-rebuke sa mga kamalian, nagtutuwid, Panginoon. At salamat po sa mensahe ngayong araw na to. Salamat po sa mga gumanap mula sa pagbabasa na iyong salita, sa opening prayer, praise and worship, sa naghayag ng iyong salita, sa announcement, at sa lahat po ng mga nandito, Panginoon, na nalalaman mo ang nasa puso ng bawat isa, na nalalaman mo po yung hangarin ng bawat isa na mapalapit sa iyo, Panginoon. Salamat nga po, Lord, na
na maging malinaw po lagi yung direksyon na nais mong tahakin sa amin. Ano man pong mensahe yan, Panginoon, minsan ay tila natatagalan, nakasagutan sa mga panalangin. Pero Lord, gaya nga po ni Propeta Habakuk na magtitiwala pa rin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Gawing baon namin to, Lord, mga mensahe mo, mga pagtuturo mo, hanggang sa muli pong mga ma-experience ka palalo namin, Panginoon. Dalangin namin ang paglilid ng iyong banal na Espiritu, maging malinaw lagi, Lord, ang tinig mo. At gayon din naman, Lord, turuan mo kami lagi, Lord, na laging umahakbang palapit sa iyo, Panginoon. Hangarin namin lagi, Lord, ang presensya mo, nang sa ganun ay mas maging masaya kami na naglilingkod, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pinapupurihan ka namin. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children.